May kwento ako. Isa akong babae. 38, plantita sa umaga, at maldita sa gabi. Maldita! Pero ngayon, hindi halaman ang naipasok sa banga. Hindi rin tubig ang sumiksik sa gripo. Ito, ang ikikwento ko ay kung paano ko na in love sa taong hindi ko aakalain na mai-in-love ako. Paano kasi dumating siya sa aming opisina na bading ding ding. Mas mataas pa ang kilay niya sa akin. Tapos ang intro niya sa pagpasok sa opisina, "Hi mga moms." Sino ba namang mag-aakala na lalaki siya? Kaya naman, sabi ko sa kanya, "Uy, pwede tayong maging magkaibigan." At lagi ko siyang kasabay sa pag-lunch. At siya, lagi niya akong nililibre ng milk tea kahit hindi ko naman hinihingi. At higit sa lahat, minsan, sa sobrang sweet niya sa akin, siya mismo ang nag-o-offer. Gusto mo ng masahe? Ay! Huwag ka ma-stress, sabi niya sa akin. Yung kamay niya, parang may master's degree sa pagsi-Swedish massage. Ay, gusto ko yan. May pa-slide-slide pa sa batok. May gentle pressure. Sabi ko nga sa kanya, ang galing mo naman. Siyempre, masipag ako. Certified masseur sa Pasig. Naniwala naman ako. Hanggang sa isang gabi, after office chika, ay nagkayayaan kami na magpunta sa kondo. Tapos bigla niya sinabi, "Alam mo, hindi ko na kaya." Akala ko naman na may aaminin siya tungkol sa kanyang lalaking nagugustuhan sa opisina. Kaya tanong ko sa kanya, "Ano yun? Kahit ano, kwento mo sa akin, Mars." Mars! Tapos tiningnan niya ako na seryosong seryoso. At hinawakan ako sa bewang. Sinabi niya na hindi talaga ako bakla. Kaya naman gulat na gulat ako. Hindi ako nakapag-prepare. Natulala lang ako sa sinabi niya na ngayon halos maibagsak ko ang hawak kong baso. Tinitigan ko pa siya from head to toe para maniguro kung totoo ba ang sinasabi niya at baka pinaprank niya lang ako. Doon nagsimula ang lahat. From akala kong bading siya, ngayon unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya naman, yung mga sweetness niya sa akin, na-realize ko ay paraan niya para mapalapit sa akin. At ang galing niya. Rehearsed lahat ng mga linya para makalapit sa isang kagaya kong MILF. MILF! Pero teka lang, bago kayo makahusga, aaminin ko talaga na wala naman akong pakialam kung siya man ay bading o tunay na lalaki. Kasi para sa akin, talagang mabuti siyang tao.